Good day everyone. We are the Group 7 and now we will talk about the global finance regulations. Good day everyone. I am Leonard Castillo Nacorda and now we will discussing about the Basel Accords. So ano nga ba ang Basel Accords? Ang Basel Accords, ito ay ang mga international banking regulations developed by the Basel Committee on Banking Supervision. So, the Basel Committee on Banking Supervision or BCBS is basically an international organization na gumagawa ng global standards para sa banking regulations. Ang main goal nito is to strengthen banking supervision and promote financial stability sa buong mundo. Even though wala silang legal power to force countries to follow their rules, nagiging effective pa rin sila kasi committed yung member countries to apply the Basel standard sa kanilang banking system. In short, sila yung nagbibigay ng guidance para siguraduhin safe, stable at maayos ang operation ng mga bangko globally. So now, let's talk about the Basel I. Ang Basel I na inilabas noong 1988, ito ay ang pinakaunang Basel framework. Ang main focus nito ay sa credit risk o yung posibilidad na hindi mabayaran ng borrower ang utang niya. Dito unang ginamit ang konsepto ng risk-weighted assets or RWA. Pag sinabi nating RWA, ito yung total assets ng bank na binibigyan ng timbang or weight based sa level of risk nila. Hindi kasi lahat ng asset ay may pare-parehong risk. So sa ilalim ng Basel I, dapat may 8% capital adequacy ratio or CAR ang mga bangko. Bakit ito kailangan? Kailangan ng 8% capital adequacy ratio ng bangko para masigurado na may sapat na buffer o panangga ito laban sa mga posibleng pagkalugi o risk na hinaharap ng bangko. So, to easily understand to this topic, nag-provide ako ng example para mas mabilis nating maintindihan kung paano ito i-compute. So, halimbawa, may 100 million na risk-weighted asset ang isang bank. Kailangan nilang magtabi ng at least 8% ng amount. So, 100 million times 8% is equals to 8 million. Ibig sabihin, dapat may 8 million na sariling kapital ang bank, hindi ito utang para ma-meet nila ang Basel I requirements. In short, kung may mas mataas na risk, kailangan din ng mas mataas na capital buffer. Now, let's talk about the Basel II. So, before Basel II, meron tayong Basel I na in-introduce noong 1988. Focus niya mostly sa credit risk, kung paano ma-manage ng banks yung possibility na hindi mabayaran ang loans. Pero kulang kasi hindi niya sinama ang market at operational risk. Kaya, ginawa ang Basel II para mas maging detailed at realistic ang risk management ng mga bangko. So, under Basel II, meron tayong tatlong main pillars. Ang Pillar 1, Pillar 2, at Pillar 3. So, I will explain per pillar. So, under Basel 2, Pillar 1, and Pillar 2. So, sa Pillar 1, meron tayong minimum capital requirements. Dito pa rin pinapairal or umiiral ang 8% minimum capital rule ng Basel I, pero mas pinalawak. Hindi lang credit risk ang tinitignan ngayon, pati na rin ang market risk at operational risk. Gumagamit na rin ang mga banks ng mas advanced na method called the Internal Ratings Based or IRB approach para mas accurate, ma-assure ang risk nila. So, under Basel II, banks were given two options to compute their credit risk. First is the standardized approach. Simple version, gamit mo yung risk weights na binigay ng regulators like 0%, 20%, 50%, or 100%. Second is the internal rating base. Ito yung mas advanced version kasi ikaw mismo or the bank ang nagde-develop ng internal model para i-rate ang borrower. So, under Pillar 2 or supervisory review process, dito naman
Both banks and regulators work hand in hand. Ang bank dapat alam nila kung sapat ba yung capital nila to cover possible losses at si regulator pwedeng mag-intervene early kung may nakikitang issue para siyang double check system para sa siguradong safe. So the last pillar is the pillar 3, market discipline. Ang third pillar ay tungkol sa transparency. Dapat open ang mga bangko sa public about their financial status and risk. Kasi kapag transparent ang bank, nagkakaroon ng trust. And that trust builds stability in financial system. The Basel III will discuss by Ms. Jasmine De Los Reyes. Thank you, Mr. Nacorda. Next, we have Basel III 2008 post-crisis reforms. So, after the 2008 global financial crisis, naging obvious na may mga weaknesses sa Basel II framework. So, maraming bangko ang nalugi or nagkaroon ng liquidity problems kasi kulang sila sa high-quality capital, sobrang leverage at wala silang sapat na liquidity buffer. So, pumasok ang Basel III bilang solusyon, parang upgrade version ng Basel II para mas matatag ang banking system. Next, we have regulatory requirements. So, the global financial crisis problem, first is poor capital quality. So, maraming bangko ang may capital na mababa ang quality. So, in Basel III solution, increase minimum capital at siguraduhing mas mataas ang quality nito. So, in key ratio or measure, we have Common Equity Tier 1 or CET1 minimum raise 4.5% of risk-weighted asset na 2% in Basel II. So, mas mataas siya compare sa Basel II. So, next is procyclicality. So, kapag magandang ekonomiya, sobrang risk-taking, pagbagsak, sabay-sabay yung problema. So, in Basel III solution, mag-ipon ng capital buffer during good times para may protection during recession. So, when we say good times, kapag maganda ang takbo ng ekonomiya, mataas ang employment, tumataas ang kita ng mga negosyo, mababa ang loan defaults or mataas ang confidence ng mga tao at investors. So, dahil dito, banks become more willing to lend. So, pag booming ang economy, good times, sabi sa Basel III, so magtabi ka ng extra capital. So, we have capital conservation buffer na 2.5% plus counter-cyclical buffer na 0 to 2.5%. Kasi pag dumating ang recession, at least may reserva ka. Hindi mo kailangang hinto ang pagpapautang. Another global financial crisis is excessive leverage. So maraming bangko or sobrang laki ng utang kumpara sa kapital. So nag-introduce ng simple leverage limit kahit hindi risk-based. So we have leverage ratio na Tier 1 capital na dapat at least 3% ng total asset. So, pag sobrang laki ng utang ng bangko kumpara sa capital, risky yon. Kaya sa Basel III, sinabihin silang dapat may at least 3% ka na sariling capital over sa total asset mo. Para kahit may losses ka, hindi ka agad malulugi. And lastly is liquidity dry up. So, nawalan ng cash flow at madaling maubusan ng pondo. So, in Basel III solution, nag-set ng mandatory liquidity standards para may pang-survive sa crisis. And we have key ratio or measure ng liquidity coverage ratio na dapat kaya mag-survive ng 30 days ng bank. And net stable funding ratio or NSFR na 1 year stability. Next is the implications for global banks. So first, we have profitability. So dahil mas mataas na ang required capital,
tumaas din ang cost of equity. So, ibig sabihin, mas mababa ang return on equity or ROE ng mga bangko kumpara dati. So, next, funding strategy. So, hindi na pwedeng umasa sa short-term or volatile funding. So, kailangan mag-hold ng high-quality liquid assets para makasunod sa LCR or at NSFR kahit mababa ang kita ng mga assets na ito. Third is balance sheet constraints. So, dahil may leverage ratio, limitado ang laki ng balance sheet ng bank kahit low risk ang assets. So, naapektuhan pati mga low risk lending activities. And fourth, operational cost. So, malaki ang gastos sa IT systems at data infrastructure kasi kailangan ng detailed computation at reporting para sa Basel III compliance. Lastly, we have risk consistency. So, may tinatawag na output floor na naglilimit sa sobrang capital savings gamit ang internal models ng mga bangko. So, ang goal nito ay mas consistent at transparent risk measurement across the industry. I'm Eloisa A. Nemenyo and I will be discussing financial stability oversight. So ano nga ba ang financial stability oversight? Ito ay tungkol sa assessing systematic risk o mga risk na pwedeng magdulot ng malawakang epekto sa buong financial system. Layunin nito na bantayan, pigilan at tugunan ang mga krisis sa ekonomiya bago pa ito lumala. First here is assessing systematic risk. Monitoring financial interconnectivity. Ibig sabihin nito ay pag-observe ng connection ng iba't ibang bahagi ng financial system tulad ng mga bangko, insurance companies, non-bank institutions, at mga household. Halimbawa, kapag may problema ang bangko, maaari itong makaapekto sa iba pang institusyon dahil nagkakaugnay sila sa loans at investments. Dito nalalaman kung gaano kalaki ang contagion risk o pagkalat ng problema sa buong sistema. Halimbawa, kung bumagsak ang isang malaking bangko tulad ng BDO, maapektuhan din ang ibang bangko o insurance companies dahil magkakaugnay sila sa loans at investments. Ito yung sinasabi nilang parang domino effect sapagkat kapag isang bumagsak, maaring madama yung iba. Next is risk analysis. Ito naman ay ang assessment of overall risk sa system. Tinitignan dito kung tumataas ang financial leverage or utang, kung mahina ang risk management ng mga kampanya at kung may mga pagbabago sa market na pwedeng magdulot ng instability. Sa madaling sabi, ito ang paraan para malaman kung gaano katatag o kaselan ng financial system. Example, kapag napansin ng Bangko Sentral na maraming kumpanya ang sobrang laki ng utang at mahina ang risk management nila, pwedeng tumaas ang posibilidad ng krisis. Kaya ginagawa ang risk analysis para mag-predict ito bago pa mangyari. So the third one is the vulnerability assessment. Dito sinusuri kung may mga kahinaan o butas ang financial sector na pwedeng mag-trigger ng liquidity risk o kakulangan ng pera o solvency crisis o hindi makabayad sa utang. Halimbawa, kung sobrang dami ng utang mga tao o kumpanya, pwedeng lumaki ang risk na bumagsak ang ekonomiya kapag hindi sila nakabayad. Example, kung maraming taong hindi nakakabayad ng housing loans nila, pwedeng maapektuhan ang mga bangko at magdulot ng liquidity problem. Dito nalalaman kung saan mahina ang sistema para maagapan agad. Pang-apat ay ang monitoring indicators. Sa bahaging ito, gumagamit ng mga economic at financial indicators tulad ng inflation rate, loan performance ng mga bangko at kalagayan ng market infrastructure. Ito ang mga palatandaan para malaman kung may mga paparating na problema sa financial stability. Example, kapag tumaas ang financial rate at bumaba ang loan repayments ng mga tao, sign ito na pwedeng humina ang financial system. Kaya binabantayan ito ng mga regulators bilang warning signals. Pangalawa naman ang regulatory responses to financial crisis.
Una rito ang crisis management frameworks. Ito ay mga plano o sistema para hanapin ang financial crisis kapag nangyari ito. Kasama dito ang mga hakbang tulad ng pagtukoy kung kailan dapat ideklara ang krisis, pag-monitor sa sitwasyon at paggawa ng mga regulatory actions o batas para mapigilan ang paglala ng problema. Parang emergency plan ito ng gobyerno at mga bangko para protektahan ang ekonomiya. Example, noong pandemya, gumawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga emergency measures tulad ng loan moratorium para tulungan ang mga negosyo at maiwasan ang financial collapse. Iyan ang halimbawa ng crisis management framework in action. Pangalawa ay ang strengthening supervision. Dito naman pinapalakas ang pagsusuri ng pangasiwa sa mga financial institutions gamit ang dalawang paraan. Una rito ay ang top-down o tinatawag nilang macro-prudential supervisions. Tinitignan ang kabuoang kalagayan ng buong financial system. Pangalawa ay ang bottom-up or sinasabi nilang micro-prudential supervisions. Dito naman sinusuri naman ang bawat bangko o institusyon isa-isa. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay nakakatulong para ma-detect agad ang mga problema at maiwasan ang krisis bago pa ito lumala. Halimbawa dito sa macro-prudential supervision, tinitignan ng BSP ang buong financial system kung stable pa. Sa micro-prudential supervision naman, tinitignan nila bawat bangko kung maayos ba ang operations nila. Halimbawa, kung may maliit na bangkong may problema sa liquidity, agad nila itong na-address para hindi ito lumala. So, I am Jessa May Dacumas and I will continue to discuss the regulatory responses to financial crisis. So, third, we have the legislative reform. Ito yung process kung saan gumagawa or nag-amend ng mga batas para maging mas secure, stable, at transparent ang banking system. For example, after the 2008 financial crisis, the US created the Dodd-Frank Act. Bakit? Kasi maraming bangko ang nalugi dahil sa sobrang risky na investment at kulang sa regulations. So, through this law, nagkaroon ng stricter rules para mas ma-monitor ang galaw ng mga financial institutions. Parang ginawa silang accountable para hindi maulit yung nangyaring crisis. So, the last one, we have the policy tools. Ito naman yung mga instruments or strategies na ginagamit ng government or central bank para ma-maintain ang financial stability. We have two examples. The first one is the stress test. So, dito, tinitest nila ang mga bank kung kaya pa nilang tumagal kung sakaling may financial shocks or crisis. The second one is the capital buffers. Ito naman yung parang savings or extra funds na kailangan itabi ng mga bangko in case na magkaroon ng losses is may pang-cover sila. So now, let's move on to the measures for enhancing financial stability. First, we have macroprudential policies. Ito yung mga rules that focus throughout financial system, hindi lang sa isang bangko. For example, yung counter-cyclical capital buffer, where the government set aside extra funds for banks when the economy is doing well. So kapag bumagsak ang economy, they have extra funds to cover financial losses. Next is enhanced oversight. This is about stricter monitoring and coordination between financial regulators. For example, the BSP works with the Anti-Money Laundering Council or the AMLC para matukoy agad ang mga illegal financial activities tulad ng money laundering. So, parang may CCTV system sa mga financial movements para transparent at madaling matrace ang suspicious transactions. So, ang purpose nito is to detect early warning signs bago pa lumaki ang problema. So next is proactive prevention. Ito yung continuous monitoring ng financial system para makita agad ang mga warning signs bago pa lumala.
So, instead na maghintay sila ng crisis, agad silang gumagawa ng action. So, for example, kung napansin ng BSP na sobrang taas na ng utang ng mga tao or sobrang dami ng risky loans ng mga bangko, they can release stricter policies tulad ng pagtataas ng interest rates para bumagal ang borrowing. So, lastly, we have the international cooperation. So, dahil interconnected ang lahat ng economy sa mundo, kailangan talaga ng teamwork among countries. So, for example, organizations like the IMF or the International Monetary Fund, World Banks at ASEAN work together to share data, provide financial support, and coordinate policies. So, kung bumagsak ang economy ng isang malaking bansa tulad ng US or China, damay din ang iba. Kaya mahalaga ang collaboration para mapanatili ang global financial balance. So I am Generous Embedo and I will be discuss the regulatory harmonization. It involves aligning national regulations to support trade, safety, and innovation across borders. Divergent standards can hinder economic growth, making global cooperation essential. So, regulatory harmonization ay ang proseso ng pag-a-align o pagsasabay-sabay ng mga regulasyon o batas at patakaran ng iba't ibang bansa para mas mapadali ang kalakalan or trade and masiguro ang kaligtasan at hikayatin ang innovation. So kapag iba-iba kasi ang standards ng bawat bansa, nagiging mahirap ang pag-export at import at bumabagal ang pag-usad ng ekonomiya. Kaya mahalaga na magtulungan ang mga bansa para magkaroon ng isang direksyon sa paggawa ng mga regulation. Next is efforts for regulatory convergence. Number one is international standards. Ito ang mga pangkalahatang pamantayan na ginagawa ng mga international organizations para magamit ng iba't ibang bansa. Mga halimbawa ng organizations is ISO or International Organization for Standardization. Number two is IEC or International Electrotechnical Commission. And number three is Codex Alimentarius para sa food safety standards. So for example, kung gumagawa ka ng electrical appliances gaya ng rice cooker, kung susundin mo ang IEC standards, mas madali kang mag-export sa iba't ibang bansa kasi standard na ang specifications. Number two is trade agreements. So, WTO's TBT agreement promotes using international standards to reduce technical trade barriers. So, isa ang kilalang kasunduan ay ang WTO or TBT. So, layunin nito na mabawasan ang mga hindi kinakailangang technical na hadlang sa kalakalan at hikayatin ang paggamit ng international standards para hindi na kailangan ng iba't ibang bansa ng version ng produkto para sa bawat bansa. So for example, kapag may kasunduan ang Pilipinas at EU or European Union, maaring hindi na kailangang baguhin ang packaging o labeling ng produkto basta sumusunod ito sa international standard ng pareho nilang kinikilala. So number three is Mutual Recognition Agreements or MRAS. So ito naman ay kasunduan kung saan tinatanggap ng dalawang bansa ang conformity assessments ng isa-isa. So ang conformity assessment, ito yung proseso gaya ng testing, inspection at certification para masigurong ligtas o pasado ang isang produkto. So for example, kapag may MRA ang Pilipinas at Japan, na na-test na sa Pilipinas, ang isang medical device, maaaring hindi na ito kailangan pang ipatest muli sa Japan. So ang result is mas mabilis makapasok sa merchandise at mas mababa ang gastos para sa exporters. So in conclusion, regulatory harmonization ay parang pagsasama-sama ng mga patakaran para maging mas simple, mas mabilis at mas ligtas ang pagnenegosyo sa iba't ibang bansa. So kapag nagkakasundo ang mga bansa ay isang standard, lahat ay may ligtas ang mga produkto, mas madali ang pag-export or import, and mas mabilis ang innovation at access sa bagong technology.
My name is Janelyn Civiloria, and for the continuation of our report, I will discuss the international standards and the role of IFS. So, one prominent example of international standards is the International Food Standards or IFS. It is a set of standards for auditing food safety and quality. The IFS is widely recognized by retailers and certification bodies globally and facilitates trade by ensuring consistent food safety standards across nations. For example, a food producer certified under IFS in Germany can more easily export to retailers in France, the UK, or the US, where similar standards are recognized. This reduces compliance costs and speed ups market entry. And for the next one is cooperation among regulatory authorities. Effective regulatory harmonization relies on cooperation among regulatory agencies across countries. Examples include the International Organization of Securities Commissions or IOSCO, facilitates cooperation among securities regulators worldwide to promote fair and efficient markets. Regional initiatives. Examples include the European Union's mutual recognition agreements among member states and the ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality or ACCSQ in Southeast Asia. Such cooperation involves information sharing, joint inspections, capacity building, and harmonized enforcement practices. For successful harmonization, mutual recognition of food safety standards, the US and Canada have a long-standing mutual recognition agreement on food safety standards, enabling smoother cross-border trade. European Union single market, the EU's regulations are harmonized across member states, allowing free movement of goods, services, and people within the bloc. ASEAN Economic Community or AEC efforts to harmonize standards and facilitate trade among ASEAN member countries. So for conclusion, regulatory harmonization is vital for fostering global trade, ensuring safety and promoting sustainable development. Through international standards like IFS, bilateral and multilateral cooperation, and regional integration efforts, countries are gradually converging their regulations. While challenges persist, ongoing collaboration and commitment to international standards will continue to drive progress toward a more integrated global regulatory environment. And that's all. That's the end of our report. Thank you for listening.